Sa isang video ay makikitang binisita ni Edito si Kuya Jimboy sa kanilang tahanan para kumustahin ang kalagayan nito. Pagkadating niya sa bahay nila ay agad na pumasok si Edito sa bahay ni Kuya Jimboy. Napansin pati ni Edito ang kamoteng nakapatong sa hapag, kinuha pa niya ito at sinabing masarap ang nilagang kamote. Tumuloy din agad si Edito sa loob ng bahay, doon makikitang nakaupo si Kuya Jimboy na nanginginig yung mga kamay at paa. Sinabi ni Edito na ganito ang nangyayari o nararamdaman ni Kuya Jimboy pag wala siyang naiinom na gamot. Dagdag pa ni Edito na pag nakakainom naman siya ng tama sa kanyang gamot ay makakaya niyang pigilan yung panginginig ng mga kamay at paa niya. Tinanong pa ni Edito si Kuya Jimboy kung kumusta ang pakiramdam nito. Sumagot naman si Kuya Jimboy na nahihirapan na siyang magsalita gawa nga ng nginig at parang sumasabay na rin ang buong katawan niya. Nabanggit din niya kay Edito na ilang buwan na siyang walang gamot. Hirap daw siya dahil buong katawan na niya ang gumagalaw. At hindi na din niya kayang bumangon mag-isa. Nabanggit din niya na ang papa niya na lang ang umaalalay sa kanya para makabangon. Sinabi din niyang pati ang pagkain ay hindi niya na kayang gawin, gawa nga ng panginginig niya ay natatapon daw lahat ng pagkain pag kumain siya, kaya sinusubuan na lang siya para makakain. Nabanggit pati ni Kuya Jimboy na mahirap talaga at dalawa lang sila ng tatay niya at matanda na ito. Naitanong naman ni Edito si Kuya Jimboy kung nasaan ang anak nito. Sumagot si Kuya Jimboy na nasa sakahan nakikiani ng mais at para meron silang makain. Dagdag pati ni Kuya Jimboy na yung anak niya ang naghahanap buhay para sa kanila at ang tatay niya ang nag-aalaga sa kanya, pero hirap din ito lalo na sa mga gawaing bahay dahil matanda na nga si tatay at malabo na ang mga mata nito. Pinaliwanag ni Edito ang kondisyon ni Kuya Jimboy, tinanong din ni Edito kung kailan nagsimula ang karamdaman ni Kuya. Sumagot naman si Kuya Jimboy na una niya itong naramdaman noong 2019. Nagbilang naman agad si Edito at sinabing magpa 5 years na palang ganito si Kuya. Naitanong pati ni Edito kung derecho na bang ganun na agad ang naramdaman ni Kuya Jimboy. Sumagot si Kuya Jimboy na hindi. At nung una ay daliri pa lang niya ang gumagalaw at hindi niya ito pinapansin patuloy parent siyang nagtatrabaho. Habang nag-uusap sila ay napansin ni Edito na pinagpapawisan si Kuya Jimboy at sinabi niyang siguro dahil ito sa sobrang pagagalaw ng katawan niya. Nabanggit din ni Kuya Jimboy na sinabi sa kanya na kailangan niyang magpa-therapy. Tinanong naman siya ni Edito kung nasubukan na ba niya ito. Sumagot naman si Kuya Jimboy na hindi pa. Nabanggit pati ni Jimboy na may nararamdaman siya sa bandang batok niya. Tinanong din siya ni Edito kung sa buong araw at sa gabi ay ganun lang ba ang ginagawa ng katawan niya. Sumagot si Kuya Jimboy na oo, kaya sinabi ni Edito na kaya pala pawis na pawis ang buong katawan ni Kuya. Tinanong din ni Edito si Kuya Jimboy kung makainom ba ito ng gamot ngayon ay mawawala ba agad ang panginginig nito. Sumagot si Kuya Jimboy na oo pero pagkatapos ng 2 oras ay babalik na naman. Sinabi din ni Kuya Jimboy na pag makainom pa siya ng tubig ay bumibigat na ang pakiramdam niya at parang gripo na ang buong katawan niya at todo labas ng pawis niya. Dagdag pa ni Kuya Jimboy na pag nagsasalita siya ay parang mapilipit ang dila niya kaya hindi na lang siya nagsasalita. Pero pag may kailangan siya ay tatawagan niya talaga ang tatay niya. Naawa na nga daw siya nito at nahihirapan na din na. Magsalita naman si tatay at sinabing nananakit na ang buong katawan niya, gawa ng mga gawain at pagpapabangon at pagpapahiga sa anak niyang si Kuya Jimboy. Sinabi naman ni Kuya Jimboy na naawa na siya sa tatay niya at parang nabaliktad ang sitwasyon nila, siya dapat ang nag-aalaga sa tatay niya dahil matanda na pero siya patuloy ang inaalagaan nito. Sinabi naman ni Edito kay Kuya Jimboy na wala si Sir Paul sa Mindanao kung kaya't hindi nito nadalaw si Kuya Jimboy at ipinaliwanag ang dahilan kung bakit wala ang PB team at siya lang ang naiwan. Nasabi din ni Edito kay Kuya Jimboy na baka matagalan pa bago makabalik si Sir Paul. Pinapagaan naman ni Edito ang kalooban ni Kuya Jimboy at sinabing ipagdadasal na lang na may dumating na biyaya para matulungan si Kuya Jimboy na mabili ang mga gamot nito. Dagdag pa ni Edito na kahit mahirap ang buhay ay huwag tayong makalimot tumawag sa Panginoon at nandyan siya lagi para sa atin. Nabanggit din ni Edito na awang-awa siya kay Kuya Jimboy sa sitwasyon nito. Naitanong din ni Edito kay Kuya Jimboy na kung may pambili ba ng gamot ay saan sila pwedeng bumili at sino ang bibili. At kung mayroon bang pwedeng mautosan. Sumagot naman si Kuya Jimboy na mayroon at pwede ang pamangkin niya.
Naitanong din ni Edito kung anong pangalan ng gamot na iniinom ni Kuya Jimboy at siya na lang mismo ang bibili nito. Binigyan naman siya ni tatay ng pakete ng gamot kung saan nakasulat ang uri at pangalan nito. Sinabi din niyang kinabukasan ay punta siya sa bayan para makabili ng gamot para kay Kuya Jimboy kahit ilang piraso lang para may mainom si Kuya Jimboy. Dahil nga sobrang naawa si Edito sa kalagayan nito. Sobrang bait talaga ni Edito at napakabuti ng puso niya kaya hindi nakapagtakang maraming biyaya ang dumadating sa kanya. Keep it up Edito, saludo kami sa kabutihan ng puso mo. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.